Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. May mga bougainvillea plants din ba kayo na hindi na lumalago at steady na lang siya at hindi na naglalabas ng bagong growth? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito, kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo ang video na ito hanggang dulo. Ito ang aking Chinese Lantern Bougainvillea variety na 3 years nang hindi namumulaklak and ganyan na lang siya and 4 years na din siyang nasa akin. Yung first year ay namulaklak siya ng pagkadami-dami tapos hindi na nasundan. Tapos kung mapapansin nyo ang tamlay-tamlay na niya kaya ngayon i-makeover ko siya. When I say makeover, ano sa palagay nyo ang gagawin ko? Yes, tama kayo dyan. Ititrim ko siya ng malala. So, hard pruning ang gagawin ko sa kanya para magising yung natutulog niyang kaluluwa. One of the many ways para mabuhay at magising ang natutulog na diwa ng ating mga bougainvillea is by trimming and pruning. Kaya nga nang sabi ko sa past videos ko about trimming and pruning, it will induce more growth. All you have to do is to reset sila kasi minsan okay na sila sa ganyan sa current na itsura nila pero hindi po ganon. May mas ilalabas pa silang angking ganda na kailangan lang nating buhayin. Sobrang dali lang naman ang trimming guys. I-cut mo lang yung mga unnecessary branches and if you want naman na i-hard prune siya, pwede din. At saka madami ding benefits ang trimming. Isa na dyan yung it will induce new growth and new growth means path for future flowers. And also by trimming, we are keeping the form and look ng ating bougainvillea and ng ibang mga halaman. And ito na siya after trimming and kalbo na siya at mas naging maayos na ang kanyang look. Right after natin siyang i-prune, yung next step naman is to check yung potting mix niya and the pot. Maganda pa kaya yung daloy ng tubig at nakakahinga pa ba yung mga ugat? At para mas mabilis na matanggal sa paso yung mga bougainvillea, kailangan yung itap yung nasa gilid para magkaroon ng space pag huhugutin na. And pansin ko lang guys kasi dito sa bougainvillea kong ito, ang bilis-bilis na niyang matuyo kaya feeling ko madami na siyang ugat at konti na lang yung mga lupa at hindi na nakakahinga ang mga ugat niya. Kaya naman napag-isipan kong iripat na lang siya sa mas malaking paso para naman yung mga ugat niya ay magdiwang sa galak. Ito nga palang paso niya ay since 2021 and never ko pang napalitan kaya it's about time na din na i-replace siya sa larger pot. Ang dapat kasi every year or every 2 years na pinapalitan sila ng paso sa larger pot. So ayun na nga, kita nyo naman yung mga ugat na yan, sobrang dami na nila and halos lamunin na niya yung mga lupa. Kaya tama lang na palitan na ng mas malaking paso at mas madaming lupa. Tapos guys, tip lang, pag malalaking bugis or halaman na at puro ugat na siya, ang gawin nyo is galawin nyo yung pinakababa or pinakadulo para magising at mabuhay-buhay yung maugat na yun para mas madali silang makapenetrate sa bago nilang potting mix and paso. Actually, this idea ay napanood ko lang din sa YouTube kay Garden Answer. Ganun lagi ang ginagawa niya kaya nagtataka ako bakit ganun yung ginagawa niya and ginaya ko na lang din. And pag mga malaking bugis, okay lang na ganun ang gawin natin pero pag sa maliliit, huwag na gagawin para hindi ma-disturb ang roots and hindi mamatay. At bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea
And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko at pati na rin yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And going back, tapos by the way na lang din, yung potting mix na gamit ko is a combination ng bulok ng ipa ng palay, carbonized rice hull, soil, and may konting sand para mas maging fast draining. When doing a repotting, always make sure na yung gamit nating potting mix ay madaling madrain or fast draining para maiwasan na mas stagnant yung water. And maiwasan din na matagal mag-drain na nagiging sanhi ng root rotting. At syempre, hindi mawawalang ang pistachio, fertilizer, right after trimming para mas mabilis yung paglabas ng new growth and mas mapadali yung pag-recover. And yung gamit kong fertilizer is Urea 46 na all nitrogen siya, kaya maganda sa mga halaman na bagong trim, and mga ilang beses ko na din itong na-feature sa mga videos ko in the past, and very effective siya guys. At alam nyo na ang susunod after lagyan ng fertilizer, ito ang pagdidilig para maiwasan ang pagkasunog at mas mabilis yung absorption ng nutrients coming from the fertilizer. At yung pagdidilig ay dapat marami, yung tagos hanggang sa pinaka butas ng paso. And ito na siya, itong kalbo kong bougainvillea, at sobrang layo na ng itsura niya before trimming, and naniniwala ako na mas gaganda pa ito lalo soon. Kaya antayin natin siyang gumanda after a month siguro. Tapos guys, sa unang part ng video ko, pinakita ko yung mga nabuhay na cuttings, and ito yung mga cuttings ni Chinese Lantern. So, tinanim ko siya pero tinusok-tusok ko na lang since magugulang naman na yung mga sanga. Ang ginawa ko, pinagsama-sama ko na lang sila sa paso, mga 4 na sanga sa isang paso, at wala na akong nilagay pang rooting hormone, aloe vera at garlic. Basta tinusok ko na lang. Actually, now lang din ako nag-propagate nitong variety na ito, and hindi ko alam kung bakit ngayon lang, ang ganda-ganda pa naman ito. Yung kulay pala nito ay red, and na-feature ko na siya sa unang video ko about bougainvillea. Tapos nabili ko lang siya around 150 pesos sa bayan, tapos malaki na, malago at malaki yung stem, kaya sulit na siya. Pero ngayon, ang dami ng murang bougainvillea. Yung iba, mabibili mo lang ng 80 pesos. Tapos meron pa nga 50 pesos lang. Diba? Kaya sana abot ang 50 pesos mo sa bougainvillea. Charot! And after a month, ito na siya ngayon, and ito na yung look ni Chinese Lantern Bougainvillea, and yung next naman is to make it flower. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!